Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay magkakasama muli. Ngayon pong unang gabi ng Miyerkules ng September. Salamat sa Panginoon sapagkat patuloy na tayo po ay pinapatnubayan at iniingatan ng Panginoon sa bawat araw. Salamat sa mga itinuro niya po sa atin buhat sa kanyang salita nitong mga nagdaang araw, linggo at buwan. At nawa yun pong mga natutunan natin ay atin pong baunin sa atin pong pagharap sa panibagong buwan na dadaan po sa atin pong mga buhay. Kaya ngayong gabi mga kapatid, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa Jeremiah chapter 10 verses 23 to 24. Jeremiah chapter 10 verses 23 to 24. Ang sabi po dito, I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for men to direct his steps. Correct me, Lord, but only with justice, not in your anger, lest you reduce me to nothing. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, salamat po ulit sa pagkakataong ito na inyong ibinigay sa amin. Salamat sa mga nagdaang buwan na kami, Panginoon, ay patuloy na inyong tinuturuan. Walang sawa na ikaw ang patuloy na nag-iingat, nagpapatnubay, nagpapala sa bawat isa. Panginoon, muli sa gabing ito sa aming pag-aaral ng inyong salita tungkol sa pananalangin, patuloy po na hinihingi ko po ang inyong pagtuturo, ang inyong patnubay, ang karunungan na nagbubuhat sa inyo. Maunawaan namin ang panalangin ito at ito po ay mayangkop namin sa amin pong mga buhay. Salamat po Panginoon, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noon pong 1969 ay meron pong sumikat na isa pong awitin. Ano po? Hindi lamang sa bansang Amerika, kundi maging sa Europa at maging sa atin po. Ito pong awiting ito ay ang original na music nito ay French. Ano po? Nanggaling po ito sa France at nung meron pong isang sikat na mang-aawit from America na nagbakasyon sa Southern France, narinig niya po itong music na ito. At siya po ay naging interesado. So, ang ginawa niya, nagpunta siya sa Paris at hiningi niya yung rights ng awiting ito na kanyang gamitin sa kanyang future plan. And then, pagbalik niya ng Amerika, nagkaroon po siya ng pagkakataon na ma-meet itong isang sikat din na singer. At ang sabi nitong sikat na singer, I'm quitting the business, I'm sick of it, I'm getting the hell out. So parang talagang siya ay pagod na sa kabila ng kanyang kasikatan. At alam po ninyo, nung marinig niya itong reklamong ito, itong planong ito, nitong sikat na singer na ito, naalala niya yung kanyang music, na binili niya yung rights sa France. At from 1 o'clock hanggang 5 o'clock in the morning, sinulat niya yung lyrics ng kantang yun base doon sa planong gawin nung sikat na singer na kanyang nakausap. Ang composer po na ito, ng awit na ito, ay walang iba kundi si Paul Anka. At yung nakausap po niya na gusto nang mag-quit sa kabila ng kanyang kasikatan ay si Frank Sinatra. At ang awitin po na kinompose nitong si Paul Anka, na binili niya yung rights ng music sa France, ang pamagat po ng awiting ito ay My Way. Okay, siguro ay very familiar kayo dito po sa Pilipinas. Ay yan po ay madalas na nire-request sa video okay, pero nitong mga nagdaang ilang mga taon ay bihira na ang nagre-request niyan sapagkat maraming beses na may namatay dahil po sa pagkanta ng awiting yan. At alam po ninyo, itong si Frank Sinatra, noon pong nirecord niya ito noong December 30, 1968, ito po ay na-release noong early 1969 at ito po ay talagang sumikat. At alam po natin na ang mensahe ng awiting ito ay parang yun nga po tungkol sa isang sikat na tao na matatapos na yung karir niya, na parang wala siyang pinagsisisihan kahit marami siyang mali na ginawa, sapagkat ginawa niya ang lahat ng bagay nang naaayon sa kanyang kagustuhan. Pero kung babasahin po natin ang kwentong ito, ang sabi ng anak niya na si Tina, sinabi daw sa kanya ng tatay niya sa kanya about this song. He didn't like it. That song stuck and he couldn't get it off his shoe. He always thought that song was self-serving and self
indulgent, no? So, kaya niya ayaw itong awitin ito sapagkat ito ay makasarili, no? Yung kumbaga parang sarili lang ang itinataas. At napakahirap nga naman na awitin yun, no? Pagka yung sarili mo ang itinataas. Kung babalikan po natin mga kapatid itong ating binasa kanina, no po, na mga talata, ito po ay isang panalangin. Sapagkat kung babasahin niyo po ang buong chapter 10, ay pinapakita dito, sinabi ng Panginoon kay Jeremiah, kanyang babala sa mga Israelites na huwag silang padadaya, no? Huwag silang padadala do sa practice ng ibang mga bansa na sumasamba sa Diyos-Diyosan. At kung titingnan po natin yung mga talata, no, dito po sa chapter 10, ay tila baga itong mga Israelites ay kanila nang kinalimutan ang Panginoon, no, at yun nga sila ay naglingkod na sa ibang Diyos. At makikita rin po natin dito na because of that, no, because they did things their way, no, hindi sila sumunod sa paraan ng Panginoon, sila po ay makakaranas ng distraction, no po? Makakaranas sila ng kaparusahan ng Panginoon. At ayon nga sa kasaysayan, no, kung babasahin natin ang salita ng Diyos, nagpadala ang Panginoon ng mga bansa from the north, no, sa Assyria at saka sa Babylon, to capture them, no, to destroy their nation dahil po sa kanilang hindi pagsunod sa Panginoon, no, dahil sa paggawa nila ng sarili nilang kagustuhan. At yan po mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Bakit sinulat itong panalangin ito ni Jeremiah? Kaya pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong gabi, the prayer of Jeremiah. The prayer of Jeremiah, ang panalangin ni Jeremias. Sapagkat, yun nga po, nakita ni Jeremias no, na sa kabila ng babala na binigay sa kanila ng Panginoon sa pamagitan ni Jeremias, itong mga Israelites na ito, no, itong bansang pinili ng Panginoon, ay hindi pa rin nakikinig. Hindi pa rin sila tumatalima sa Panginoon. Ang gusto pa rin nilang gawin ay kung ano yung gusto ng mga nakakarami at yung pagsamba sa mga ibang Diyos. At kung babalikan nga po natin itong panalangin ni Jeremiah, ang sabi niya, I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. Correct me, Lord, but only with justice, not in your anger, lest you reduce me to nothing. Alam niyo po itong prayer ni Jeremiah ito, ay hindi lamang prayer niya para sa kanyang sarili, kundi ito ay prayer niya sa buong bansang Israel na ginagawa nila kung ano yung gusto nila. As I've said, they are doing things their way. No? Wala silang pakialam kung sila ay mapapahamak, kung ano man ang magiging consequence ng kanilang action, as long as nag-i-enjoy sila, as long as ito ang naiisip nilang tama. Sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi na panalangin ni Jeremiah, meron tayong makikita na dalawang kahilingan ni Jeremiah sa Panginoon. Ang kanyang unang kahilingan ay makikita po natin dito sa verse 23. I know, O Lord, that a man's life is not his own. It is not for man to direct his steps. Una, ang kanyang panalangin ay direct me, no? Or direct my steps. Sapagkat ang sabi niya dito, alam ko po, Panginoon, na ang buhay ng tao ay hindi sa Kanya. Okay? Ito'y bigay mo sa Kanya. At walang kakayahan ng isang tao na gabayan ang kanyang sariling buhay. At totoo po yun, mga kapatid. Sapagkat tayo po ay mga nearsighted. No? Kumbaga, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. Ang lagi lang nating nakikita ay kung ano itong malapit, ay kung ano itong ngayon. Diba? Kaya madalas po, no, kung wala po tayong guidance buhat sa Panginoon, or kung wala pong naggagabay sa atin, madalas tayo po ay nabibigo at tayo po ay napapahamak. At ito po ang prayer ni Jeremiah. Sapagkat napaka-delikado po, mga kapatid, kung tayo po ang magpaplano ng sarili nating buhay. Ang sabi po sa Proverbs chapter 14 verse 12, marahil ito ay nabasa ni Jeremiah, itong sinulat ni King Solomon. Ang sabi niya, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Okay? Ang sabi po dito ni Haring Solomon, no, may mga daan
Or maybe may mga paraan ang mga tao na akala niya ay tama. Pero ang ending nito ay kamatayan. Ang ending po nito ay ikakapahamak niya. Sa panahon natin po ngayon, ang motto ng mga tao ay do the things that will make you happy. Do the things that you think is right. So, yung ganun po mga statements, walang ibang guidance yun kundi yung sarili mo lang. Kaya lang, sabi po sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Okay? So mga kapatid, ngayong gabi, kung ang susundin po natin, no, ay kung ano yung pakiramdam natin na tama, no po? Kung ano yung pakiramdam natin ay magpapasaya sa atin, madalas po tayo ay magkakamali. Bakit po? Sapagkat ang atin pong puso ay madaya. Minsan, akala natin nga po ay makakabuti sa atin yung ating mga plano, no? Pero gaya nga sabi ng Proverbs, ang ending pala nito ay kapahamakan. Ang sabi pa po sa Proverbs 16:9, in his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. Okay? So, makikita po natin dito, no? Ang pwede lang nating gawin ng mga tao, planuhin kung ano ang gusto nating mangyari, pero yung paraan para marating yun, ang Panginoon po ang nagkakaloob sa atin. Hindi po natin kayang gawin yung planuhin ang ating buhay at planuhin kung paano yun maaabot. No? Hindi po natin kayang gawin yun. Kailangan po natin ng guidance ng Panginoon. Sapagkat kung hindi, katulad nga po ng nabasa natin dito sa Proverbs 14, kung hindi po tayo kukonsulta sa Panginoon, mauuwi po sa kapahamakan ang atin pong buhay. And then, ang sabi pa po sa Proverbs 20 verse 24, a man's steps are directed by the Lord, how then can anyone understand his own way? Okay? So, dito sinasabi ulit ni Haring Solomon, no, na ang yun nga, mga hakbang ng bawat isa sa atin, ito po ay naaayon sa direksyon ng Panginoon. And many times, hindi natin ito maiintindihan. No? Kaya kung hindi po tayo magdidepend sa Panginoon, tayo po ay maliligaw ng landas. So, dito po makikita natin kung bakit pinanalangin ni Jeremiah na direct me or direct my steps. At dyan din po ang kahalagahan ng panalangin ito sa bawat isa sa atin. Sa bawat araw ng buhay po natin, marami tayong nakakasalamuha, marami tayong napupuntahan. No po? At ang mahirap nga po sa buhay na ito, it keeps on moving forward. Hindi po tayo pwedeng bumalik. Kung halimbawa may mga pagkakamali tayong ginawa in the past, no? Hindi na natin po pwedeng balikan yon at ayusin. Okay? O kaya meron tayong hindi natapos in the past, hindi na po tayo pwedeng bumalik. No? Kaya mga kapatid, sa bawat pagsulong ng ating pong buhay, sa bawat araw, napakahalaga po ng guidance ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi po pwede, no po, na gawin natin ang lahat ng mga bagay na hindi po tayo bukonsulta sa Panginoon. Sapagkat gaya nga po ng sabi ng Proverbs, may mga plano tayo, no, na akala natin ay tama. Pero ang huli or ang ending, ang katapusan, ay kapahamakatan. Ang sabi ng Jeremiah 17:9, ang atin pong puso ay madaya. So ito po ang dapat nating tandaan. At ito po ang dahilan bakit ipinanalangin ito ni Jeremiah. No? Direct me. At nawa mga kapatid, sa bawat araw ng buhay natin, no? Paggising natin sa umaga, nawa yan ang atin pong ipanalangin. Lord, direct me today. Gabayan mo ko, ituro mo sa akin kung ano ang mga dapat kong isipin, sabihin, at gawin sa araw na ito. At nakalagay din po sa banal na kasulatan, no? Kung ano ang mangyayari sa atin, kung tayo mamumuhay nang naayon sa direksyon ng Panginoon. Okay? Ang famous na Proverbs chapter 3 verses 5 and 6. Ano po? Ang sabi dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your paths straight. Okay? So dito po, sinasabi ng Panginoon, kung magtitiwala ka sa Panginoon at huwag kang aasa sa iyong pagkakaunawa. No? Yung sa Panginoon lang, direksyon ng Panginoon, gagawin niyang tuwid yung iyong daraanan.
sa King James Version, and He will direct your paths, no? Kumbaga gagabayan niya tayo sa lahat ng atin pong mga dinadaanan. Kaya kung gusto mong malaman ang kalooban sa iyo ng Diyos at gusto mong marating yun, you need to trust the Lord. You need to pray the prayer of Jeremiah. Direct me, direct my steps, O Lord. Ang sabi sa Psalm 23 verse 4, when the Lord is the one directing us, ang sabi dito, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So, ang sabi ni Haring David, no? Kahit na ako'y dumaan sa bingit ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat kasama kita. Na ang ibig pong sabihin nito, no? Kasama natin ang Panginoon, leading us, directing us, guiding us sa ating pong daraanan. Tandaan po natin ito, mga kapatid, hindi ibig sabihin na kasama natin ang Panginoon, wala nang danger along the way. Ang sabi ni Haring David, po, hindi siya natatakot sapagkat kasama niya ang Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, yan din po ang ating mararamdaman kung sa atin pong mga pagpapasya, no, sa atin pong pag-abot, sa atin pong pagtupad ng kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo matatakot, no po, hindi po tayo madi-discourage sapagkat alam po natin na ang Panginoon ay kasama natin, handang gumabay, magprotekta sa atin, at samahan tayo hanggang maabot natin yung plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maraming pagsubok, maraming hamon, maraming mga hadlang tayong makakaharap. Pero malalampasan natin yan, mga kapatid, because the Lord is with us, guiding us, directing us. At sinabi rin ng Panginoon, buhat sa kanyang salita, kung papaano niya tayo magagabayan. Okay? Sapagkat ang Panginoon, sa panahon ngayon, dahil kumpleto na ang Bible, hindi na niya tayo bubulungan ng audible voice, no? O hindi na siya magpapakita sa panaginip. Sapagkat lahat ng kalooban ng Panginoon, no? Lahat ng kailangang malaman ng tao tungkol sa direksyon ng Panginoon sa buhay niya, nakalagay po sa Biblia. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 7, be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. And then ang sabi pa sa verse 8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, no, sa matinding labanan na kanyang kakaharapin, no, ang mag-guide sa iyo ay yung salita ng Diyos. Huwag kang pupunta sa kaliwa o sa kanan, no? Diretso lang. Kung saan sabihin ng Panginoon na pumunta ka, kung ano sabihin sa iyo ng Panginoon na gawin mo, yun ang gawin mo. Yun ang puntahan mo. Sapagkat pagka ganito daw po ang ginawa natin, sapagkat pagka ganito daw ang kanyang ginawa, he will be prosperous and successful. Siya'y magiging masagana at matagumpay. At ngayong gabi, ito rin po ang itinuturo ng Panginoon sa atin sa pamagitan ng panalangin ni Jeremiah. When we allow the Lord to direct us through His Word, no? Kung tayo po ay laging kumukonsulta sa salita ng Diyos, no? Sa kung ano ba ang desisyon nating gagawin at saan ba tayo pupunta, no? Ang sabi dito, tayo po ay magtatagumpay. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, gusto nyo bang magtagumpay o maging matagumpay sa buhay na ito? Hayaan po natin na gabayan tayo ng Panginoon. At paano po tayo gagabayan ng Panginoon at papangunahan niya? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ang sabi pa nga ni Haring David sa Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano po? Ito pong salita ng Diyos ang maggagabay sa atin. Kaya mga kapatid, lagi ko itong paalaala, huwag tayong magsawa, huwag tayong tumigil, huwag tayong pumalya sa pakikinig, sa pagbabasa at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At lalo tigit sa pagsunod sa kung ano po ang kanyang sinasabi sa atin. Sapagkat pagka ginawa po natin ito,
matatapos natin at mararating natin ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa. So yun po ang una na nilalaman ng panalangin ni Jeremiah. Direct me. And then secondly, kung titingnan po natin yung verse 24, correct me, Lord, but only with justice, not in your anger, lest you reduce me to nothing. Okay, so ang pangalawa na nilalaman ng kanyang panalangin, hindi lamang direct me, but correct me. No? Itama mo ako. No? Ituwid mo ang aking daan. Pero ang request niya, sana hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katarungan ng Panginoon. No? Sapagkat sa pamamagitan ng galit, mamamatay siya. Mamamatay sila. No? Again, itong prayer na ito hindi lamang para kay Jeremiah, kundi ito ay panalangin para sa mga pinili ng Panginoon. Ito po din ang kailangan nating ipanalangin sa bawat araw po ng buhay natin. Lord, direct me and please correct me. Alam niyo po, kung atin pong susuriin itong pangalawa na panalangin ni Jeremiah, meron tayong tatlo na makikita na klase ng panalangin nung sinabi niya na Lord, correct me. Okay? Ang una, nung sinabi niyang correct me, it means this prayer is a prayer of humility. No? Ito po ay panalangin ng pagpapakumbaba. No? Alam niyo po, ang isa sa pinaka ayaw natin siguro na gawin sa atin yung tayo po ay itama, no? Tayo ay sabihin na mali, no? At yung aminin natin na tayo ay nagkamali, di po ba? Kaya ang hirap magsabi ng sorry, lalo na kung hindi mo alam kung saan ka nagkamali. Pero dito po sa pangyayaring ito, no? Sinabi ng Panginoon ang pagkakamali ng mga Israelites. At itong si Jeremiah, ano po? Siya ang humingi ng tawad for them. Siya ang nagpakumbaba sa Panginoon. Please, correct us. So, it takes humility, no, to ask someone, no, to correct us. No? It takes humility for us to admit that we committed a mistake. Di po ba? Dito po si Jeremiah, pwede niyang hindi ipanalangin ito. Dahil sa tindi ng pagkakamali ng mga Israelites, they deserve to be punished. No? Pero makita po natin, itong concern, no, ni Jeremiah, hindi lang sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga kababayan. No? At ito ang kanyang pagpapakumbaba na pinanalangin. Please correct me. Please correct us. Ngayong gabi, mga kapatid, I'm sure, marami po tayong pagkakamali na ginagawa sa Panginoon. Marami tayong mga pagkakamali na ginagawa sa mga mahal natin sa buhay. Kailangan po nating magpakumbaba, no po, para maitama po tayo. Sapagkat hanggat hindi natin nare-realize na nagkamali tayo, hindi po tayo hihingi ng tulong. Hindi po tayo mag-i-improve. Ano po? So, ito pong panalangin to ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Ano po? Humility. And then, ang pangalawa na pinapakita po ng panalangin ito ni Jeremiah is, he is asking for help. Hindi sapat po yung malaman mong nagkamali ka. Okay? And then, wala na. Nung sinabi po ni Jeremiah na, please correct me, no? Do something. He is pleading to God to help him. No? To help Israel. Pinapakita rin nito na wala silang pwedeng ibang hinga ng tulong, kundi ang Panginoon lamang. Ngayong gabi, mga kapatid, ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Siya lang ang pwede nating mahinga ng tulong sa lahat ng mga suliranin po natin. Sa lahat ng mga problema na sa tingin natin ay walang solusyon. Sapagkat siya ang lumikha sa atin. Alam niya kung paano itatama, no? Every time na tayo po ay nagkakamali. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ano po ang mga mali na nagagawa natin na gusto natin na pong itama? May mga kasalanan po ba tayo, no? Na gustong-gusto natin i-give up, pero nahihirapan po tayo. We need to ask the Lord to correct us, no? To help us na makaiwas at magtagumpay sa mga kasalanan po ito, sa mga pagkakamali po ito. And then ang pangatlo po, ang panalangin pong ito, no, ni Jeremiah na humihingi ng correction
sa Panginoon, ng pagtatama, buhat sa Panginoon. It's not just a prayer of humility, of asking for help, but it is also a prayer of hope. No? Ito po ay panalangin ng pag-asa. Na makikita po natin na si Jeremiah, no, sa kanyang pagtawag sa Panginoon, sa kanyang paghingi, no, ng pagtatama ng Panginoon, nakikita niya ang pag-asa. At makikita lang ang totoo, tama na pag-asa sa atin pong Panginoon. Hindi natin ito makikita sa atin pong mga kakayahan, sa atin pong pamahalaan, no, sa atin pong mga kayamanan, sa mga matatalinong tao. Hindi po natin matatagpuan ang pag-asa sa kanila. Matatagpuan lang natin ang pag-asa sa atin pong Panginoon. Kaya nung pinanalangin po niya, dito sa verse 24, Lord, correct me, ang ibig sabihin, may pag-asa pang maayos, magbago ang kanilang mga buhay. Na yun po talaga ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelites. At hanggang ngayon, no, ay talagang inaayos pa rin ng Panginoon ang bayan na kanyang pinili. At ganyan din po ang gagawin po sa atin ng Panginoon. Hindi po siya magsasawa, hindi siya titigil, no? Hanggat hindi po nababago, naaayos, no, naiitama ang takbo ng ating pong buhay. The Lord will not give up on us. Okay? The Lord will not leave us nor forsake us. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa, ito pong dalawang nilalaman ng panalangin ni Jeremiah ang lumabas sa atin pong bibig, ang maging laman ng atin pong mga puso sa bawat araw na lilipas or sa bawat araw na magsisimula sa buhay po natin. No? That we will ask for God's direction and we will always ask for God's correction every time na tayo po ay nagkakamali. Mga kapatid, ang Panginoon ay mahaba ang pasensya sa atin. Bibigyan at bibigyan niya tayo ng pagkakataon para ayusin ang buhay natin. Kung tayo po ay susunod sa kanyang pangunguna sa buhay natin. At tandaan po natin, po, makikita natin ang direksyon ng Panginoon. Kung lagi po natin kukonsultahin ang kanyang salita. Kung lagi po natin itong ipapanalangin, katulad po ng ginawa ni Jeremiah. Kaya mga kapatid, nawa ang ating pinag-aralan ngayong gabi ay patuloy na magpatibay at magpatatag ng ating pong pananampalataya, magpalakas ng ating pong loob na harapin ang bawat umaga ng bawat araw na dumadating po sa bawat isa sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalaala. Salamat sa panalangin ni Jeremiah. Salamat po sapagkat sa kabila na ang mga anak mo na pinili ay ginagawa nila kung ano yung gusto nila. Sila'y sumusuway sa inyo. Ay binigyan mo sila ng babala. Binigyan mo sila ng instructions kung paano aayusin yun. Salamat kay Jeremiah sa kanyang prayer. Nawayon din po maging prayer ng aming puso every day. That you will always direct us and you will always correct us. At dalahin ko po, Panginoon, na sa mga pagsubok, sa mga hamon na nakakaharap namin, mapagtagumpayan namin yun dahil po lamang sa inyo. Tulungan mo kami na laging umasa sa inyo at hindi sa kung sino pa man, sapagkat yun po ang magbibigay sa amin ng tagumpay. Salamat po, Panginoon, to aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Patuloy pong pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa inyong lahat.